Yun naman. Ang galing. So, maraming salamat doon sa mga nanood at nag-react doon sa table of content na sinabi ko doon sa business natin. So, magandang araw po sa inyong lahat na aking kaibigan at naging ka-business. Marami akong aking naging kaibigan sa pag-YouTube. Hindi ko akalain na dito pa ako makakatagpo ng mga kaibigan na minsan ay nag-uusap kami kung ano gagawin. Lalo na doon sa mga kaibigan ko ng mga nag-iibon. So, kaya lang naman ako gumawa ng to kasi nang narinig ko, iba pala yon. Kasi alam ko, medyo busy talaga ako dahil nga daw sa business. Pero na sinasabi nila na na-inspire sila at meron silang natututunan sa mga suggestion ko sa kanila, natutuwa ako doon. Kasi gusto kong dumami mga Pilipino na nagbi-business. Hindi lang dito sa bansa na to, sa ibang bansa maging sa Pilipinas, maging open yung mind natin sa pagbi-business. Kasi pinalaki tayo ng ating mga magulang na mag-aral kang mabuti, magtapos at magtrabaho. Which is, sabi ko nga hindi kasi marami akong nakita. Dahil trabahador ako Nanggaling na ako sa Jeddah, sa Saudi. Napunta rin tayo sa Swiss. Nagtagal ako ng trabaho dyan, isa sa hotel sa atin dyan sa Pilipinas, yung Dusit Hotel Nico. Ngayon Dusit Tani. Naging pastry chef po tayo dyan. Nakita ko yung mga kasamahan ko na kay tatagal na. Doon pa lang after nang mag-retire, doon pa lang kukuha ng bahay. Kalimitan sa kanila ay nakontento Hindi masama magtrabaho. Pero yung isipin natin yung pag-aaral ng mga bata, napakamahal. So kasi ang tinuturo ko sa mga anak ko, sa akin na lang ang tinuturo ko sa mga anak ko is mag-aral ka, matuto ka ng mga basic, malaman mo kung ano yung mga obligasyon mo, at hindi ka maloko ng tao. So yun yung pinangaral ko sa mga anak ko. So kaya ako, ang ko talaga, nag-start to nung ako nag-Saudi, nag-abroad ako. Kasi ang isip naman ng tao, iba-iba. Katulad ko, ayoko nang na-involve sa mapagbibintangan ako sa pagnanakaw ng pera. Ayoko niyan. Na nag-roomboy ako sa Saudi, inabot ako ng 6 months na roomboy. Okay kasi may tip Meron ka bang $1 o $5 in a day, hindi na masama yon, US dollar yon. Pero, nasa akin ang sinasabi nilang master key, maikwento ko lang Pero, pagkakaintindi ko kasi, pag master key, ikaw lang ang meron. O maaaring dalawa kayo. Pero merong supervisor, merong manager, merong mini fridge, merong engineering. 4, 5 kayo may hawak ng susi. Pag may nawala doon, iniiwan ng mga, sa Saudi, ang ginto at ang pera dyan, iniiwan doon sa table. Kung may mawala, naputulan pa ako ng kamay. Dahil sa pagnanakaw, nakulong pa ako. Kaya lumipat ako. Nag-kitchen ako. Doon sa kitchen, nakita ko, sabi ko, okay to. Kasi hindi naman ako culinary graduate Management graduate daw ako. So, wala doon, napakalayo ng management, doon sa pagluluto. Pero nagamit ko, yung pinag-aralan ko, dahil yun nga, nag-business ako dito sa Australia. Pati sa Pilipinas, nagamit ko yung napag-aralan ko, the way na makipag-usap sa tao, at saka yung knowledge ko, yung skill ko sa pagluluto. So, nabanggit ko lang yun, dahil nga ang topic ko ulit natin ngayon is, paano ba mag-business? Kasi, di ba, pag ikaw ay gumraduate ka, lalo na kami, management ako, may feasibility study yan. Hindi ko pinagmamalaki ang feasibility study na ginawa ko noon. Dahil hindi naman ako talaga mahilig mag-aral. Mabanggit ko lang sa inyo, kaya ko lang tinapos ang aking pag-aaral. Dahil ito ang kailangan dyan sa Pilipinas. Tapos ka para makapagtrabaho ka. Kung hindi, mahirapan ka tabi. Factory worker na aabutin mo. Magkano ang sweldo ng factory worker? Hindi ko alam na after matapos ako ng management, ang sweldo naman pala sa opisina, hindi naman ganun kalaki. Hindi, pamasahe lang Pagkain ko lang sa labas
wala na ulit ako wala na yung sinuweldo ko na isang buwan, wala na. O kinsenas katapusan. Napakahirap po paano kung may anak kayo at nag-uopisina kayo, pangkaraniwang opisina o clerk lang kayo o ganun ang posisyon nyo. Hindi ho sasapat. Kaya ho sana iniingganyo ko kayo, sana habang nagtatrabaho kayo, mag-create kayo ng small business, bumagsak man niya, sige, create ulit another one, baka daw sa create nyo, merong pumalo. And then, the same time, alis ka na sa trabaho mo dahil meron ka ng business na mas maganda ang ibibigay sa iyo in the future. So, ayan o. Haba ko talaga mag-introduction. Hindi, ang inaano ko, sabi ko nga, umpisahan natin kung paano kayo magbi-business. So, pag nag-business ho kayo, siguraduhin nyo na alam nyo yung ibibusiness nyo. Mismo ikaw na magbi-business, kahit walang tao ka, kaya mong patakbuhin ang business mo. So, ang sinasabi ko, katulad ko, pagkain. So, bago kami nag-start ng misis ko ng pagkain dito sa Australia, alam niya na alam ko ang pagmamanage sa bakery o bake shop. Dahil nga 11 years ako sa atin sa pagiging chef baker o pastry chef sa Pilipinas. So, kailangan siguraduhin mo na alam mo ang gagawin mo. Hindi pwede sasaba ka sa isang business, pagkatapos may kapital ka, ilalagay mo yung kapital mo doon, and then mag-hire ka ng tao. Tapos ikaw, hindi ka gagana. So, ang dapat mong gawin, alamin mo munang mabuti kung ano yung business mo, kung paano tatakbo yung business mo, kung magkano ang kinikita ng business mo, at kung ano yung mga nawawaste sa business mo. Pinag-uusapan natin dito, yung katulad doon ng business ko sa takeaway bakery. So, yun muna ho. Kasi tinanong ko nga si Mrs., sabi ko, bakit ba ito napili mong business? Sabi ko, bakit ako magbi-business nang hindi natin alam? Kung hindi mo alam yan, hindi ko papasukin ng business. Hindi ako magbi-business, magtatrabaho na lang ako. So, kailangan, unang-una, alam mo ang business mo. Alam mo ang gagawin mo. Bago ka mag-start ng business. Feasibility study. Pero alam mo dapat kung anong klaseng business ang gagawin mo. And then, pangalawa, sa business, location. Napakahalaga ng location kung ano ang alam mong business. Katulad ko namin, dito sa Australia, nakatira ho ako sa bundok eh. Pero itong area na to, ang tao ho dito is 2,000 plus lang. Napakalaking area ho nito. 2,000 lang population ng tao dito. Pero, ito ho ang daanan papunta sa beach. Kasi ho, ang target, ang ano namin, ang business ho namin, additional ho yung yung capital, yung Canberra. Kasi ho yan, alin sa dalawa, pupunta ng Sydney o pupunta dito sa Bay. Pinakamalapit ho yung Bay, mas accessible sa kanila, madali pa yung oras, hindi traffic. Dire-diretso ho yan, pupunta sila Bay. Dadaanan niyo ho kami. Dalawa ho yan shop ko. Yung Canberra, dadaan muna ho daw sa isang shop ko na una, kung sino yung nagugutom agad. Tapos yung karamitan ho niyan, dito dumadaan kasi magmula ho daw sa lugar ko, yung beach na pupuntahan nila, yung paliguan na pupuntahan nila, 45 minutes na lang away. So, bibili ho sila ng pagkain, kakain sila, magpapahinga sila. Kasi from Canberra to my place is almost 1 hour and a half. So, magkakapiyan, kakain, mamimili. So, kahit maliit tong bayan namin, ang population dito, kahit ito ay bundok, hindi ho ako naandito ho kita. Yan ang sinasabi ko, location. Kaya importante yung location, ano ba ang titinda mo? So, yun, kaya dito ko pinili na magtayo ng main. Yung main na mismong production namin. Dito, meron na kami isang building. So, pagkatapos ng location, so dahil alam mo na kung ano business mo at nakita mo maganda yung location, capital. Tandaan nyo, sa pagbibusiness, hindi lang ho kailangan ang nasa isip nyo, mangungutang ako, kikita business ko. Hindi ho. Kailangan sa capital, kung ang business nyo na itatayo is
sa computation nyo, for example, papalo kayo ng 50,000. Make it sure na ang pera mo 100,000. Kasi ito yung binabanggit ko sa mga bago magbi-business. Wag ho kayong magbi-business na ang pera nyo eksaktuhan doon sa gagawin yung business. Maantala ho kayo. Madidepress kayo. Baka makita ho kayo, nakaupo kayo sa sulok. Hindi nyo alam ang gagawin nyo. Kasi nga, nag-start ka sa tama lang. Hindi mo naman alam, nakikita agad eh. Swerte mo kapag pumalo agad ang business mo. Paano pag hindi pumalo business mo? Ano gagawin mo? Doon ka pala mag-a-apply sa bangko para kumuha ng doon sa mo dahil hindi tama yung nabili mo equipment? Dahil kulang ka sa materyales? Hindi po pwede yun. Kaya kailangan ng capital mo at least twice ng computation mo doon sa itatayo mong business. O di, ayan na. May ka na, meron ka ng pera. Alam mo yung gagawin mo. May location ka na. So, itatayo mo na yung business mo. Pag nag-start na ang business mo, tandaan mo to. Lagi nyo isaksak sa isip nyo. Lagi nyo isaksak. Ang pagbi-business, no vacation, no sick leave. Tandaan nyo. Kaya ako sinasabi sa inyo to, huwag nyo na akong danasin yung dinanas ko. Huwag nyo na. Itong mga sinasabi ko sa inyo, ito yung mga mistake ko. May mga mistake ko ako dito, lalo na yung pagbibusiness, hindi ho ganun kadali mag-business. No vacation, no sick leave. Bakit to? Lalo na sa business na ginawa ko. May physical store kami. Kapag 2 days kong sinara ang business ko, which is may physical store ako, boom! Ako na pupunta doon, masarap nga yung pagkain mo. Pagpunta ko ng araw na yun, sarado ka. Nagbiyahe pa ako para puntahan ka. Dahil nga nasarapan ako sa niluluto mo. Sabi natin quality. Cheap and quality. Yung yung pagkain mo masarap. Pumunta ako, sarado ka. Nagbiyahe ako ng 30 minutes. Tapos sarado ka. Madidismaya ako. Maaring pagka na-crave ako na kumain ulit ng pagkain na meron kayo. Maaring hindi kita puntahan. Baka sarado. O, di ba? So, kailangan pagka nararamdaman nyo na kalimitan lang naman ang sakit natin. Hindi ko naman sinabi na kahit hindi ka na makabangon, wag kang titigil eh. Kasi kalimitan man ang sakit natin eh, kung hindi yung lagnat, sakit ng ngipin. Di ba? Yan ang mga usually na sakit eh. Natapilok. Pero pagkakaya mo naman, wag kang titigil. Kasi ako noon, kahit may yung masakit na ulo ko, minsan inaatake ako ng gout. Isang paa nakataas, tira. Hindi ako natigil. Ang gawa ko pa noon, pupunta ako doon sa isang shop. Magdi-deliver ako. Minsan pag walang tao, ako pa nagbe-burger. For how many years na ginawa ko yun? For 5 years. Bago kami nakakuha ng tao. Kasi maliliit pa anak ko noon. Yung panganay ko lang malaki, si Marco. Dalawa yung tumutulong sa akin, panganay ko, tsaka pangalawa ko. Kasi Nika, kahit bata pa yun, masipag na yun. So, si Liza maliit pa noon, hindi pa pwedeng itao sa shop dahil wala pa sa tamang edad. So, kailangan, no vacation, tandaan nyo yan, no vacation, no sick leave. Pag nag-business kayo, oras na nag-start kayo ng business, no vacation, no sick leave. Kailangan nyo isakripisyo yan. Yan yung mga yun yung mga kailangan nyo. So, nag-undergo kayo ng business. Dapat alam mo ang mga law and procedure ng pinuntahan mong bansa. Ano ba ang babayaran mong insurance? Ano ba ang cancel requirements? Kailangan niya may grease trap ka. Tama yung utensil mo. Hindi ka makakasunog. Ang mga kailangan na gawin nyo. Marami yung paghahanda. So, nag-start tayo sa, alam mo, location, capital, no vacation, no sick leave, magtrabaho kang mabuti kasi hindi ganyan kadali business. Kasi ang mindset ang isip po ng tao, kapag nakakita ng isang business na patok, kaya ko rin yan lang pala. Hindi Marami hong
trial lang nangyayari doon. So kaya ho, pag nag-business ho kayo, make it sure na lahat ng gagawin nyo, sakripisyo, gagawin nyo lahat yon para doon sa business nyo. Kailangan nyo ho yun. So kaya nga ho yun ang sinasabi ko, yan nung nalay, lalo yung law, baka kayo mag-start ng business, kailangan nyo ho yung yung procedure and law. So, yun yung mga kailangan yung handa sa pag-i-start ng business. So, doon sa table of content, pinasok na ho natin yung subtraction. So, dahil may capital na kayo, nag-start na ho kasi addition na ho. So, nag-start na kayo ng business nyo. So, sana ho, yung mga sinasabi ko, maging sa atin man ho yan o sa ibang bansa, sana ho, nagkaroon ho ako ng silbi o suggestion na naibigay sa inyo na makakatulong ko sa inyo, lalo na doon sa mag-i-start mag-business. So, ayan o, at ako yung magpapaalam na muli at mag-iwan ng isang kasabihan na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang.